Alam mo, hindi ko talaga alam kung gagawin ko tong video na to, pero tingin ko talaga kailangan natin itong pag-usapan eh. Na-miss mo na ba yung mga sitcom noong mga dating panahon? Kasi ngayon, may good news ako. Bumalik na yung mga sitcom. Ang pinaka-latest na sitcom sa mga naghahanap ng pampatawa ay nasa ating Senado ngayon. At ang pinag-uusapan ko ay yung palabas na Senate hearing on the PIDEA leaks, starring former police chief Bato de la Rosa. At kasama din dito yung former action star wannabe natin na si Jinggoy Estrada. At may mga special guest tayo dito na si Jonathan STL Morales. STL stands for Storytelling Liar. And may special cameo appearance by the Diamond Star herself, Maricel Soriano. Sa totoo lang, ayoko sana aksayin oras ko kasi yung hearing na huling nangyari was almost 5 hours long. Kaya yung mga ayaw mag-aksaya ng oras, bibigyan ko na lang kayo ng summary kung ano ba talaga itong PIDEA leaks na hearing na ginagawa ni Bato. At papakita ko rin dito yung mga nakakatawa at nakakahiyang mga sandali sa hearing. Okay, umpisahan na natin. Unang-una, bakit ba nagkaroon na itong hearing na to? Ngayon, ang sabi ni Bato, based on the opening statement he made, ay ginagawa lang daw niya itong hearing in aid of legislation at hindi daw for persecution. Tapos binanggit niya dito, and I'm gonna read his statement I will be the first to proudly say, we are not here to feed anyone's hunger for the entertaining and the sensational. Kung showbiz at chismis ang hanap nyo, hindi nyo po yan makukuha sa Senado. Tapos ito pa yung sinabi niya, we do not owe the Filipino people a hearing that sidelines as a circus or a variety show. We owe them instead a process marked by integrity, respect for due process, and a commitment to justice. At alam mo kung ba't ako natatawa? Kasi everything he said na ayaw niya mangyari ay yun ang nangyari. At yung mga sinabi niyang gusto niya mangyari, ayun ang mga hindi nangyari. Alam mo, parang ganito yan eh. Yung pag sinasabi mong, wag mong makakalimutan gawin to, wag mong makakalimutan gawin to, lalo mong nakakalimutan gawin. O kaya yung natatakot kang pumalpak ko, so inisip mo, wag akong papalpak, wag akong papalpak, lalo kang pumapalpak. Parang ganito yung nangyari dito eh. Sabi niya sa mga unang statement pa lang niya, ayaw niya i-feed yung anyone's hunger for the entertaining and the sensational. Yun ang nangyari. Tapos kung showbiz at chismis ang hinahanap nyo, hindi daw makikita sa Senado. Eh yun nga ang nangyari, may showbiz at may chismis pa. Tapos sasabihin niya dito na ayaw daw niya ma-sideline nito as a circus and as a variety show. Trust me, naging circus yan at variety show. And ang gusto daw niya mangyari ay gusto daw niya magkaroon ng proseso marked by integrity, respect for due process, and a commitment to justice. Number 1, nawalan sila ng integridad. Pangalawa, walang due process. At pangatlo, wala pong hustisyang nangyari dito sa hearing na to. Sige, umpisahan na natin to. Unang-una, bakit ba nagawa tong hearing na to? Ang sabi ni Bato, ginagawa daw itong hearing na to para daw tignan kung may mga butas sa batas natin regarding confidential and top secret information pag napunta yan sa kamay ng mga private citizens. Kung yun ang kanyang objective, hindi po nakatulong itong Senate hearing na to. Kasi yung leaked documents na pinag-uusapan natin dito at this point is hearsay. Wala kasing mga corroborating witnesses o kaya mga ibang ebidensya na pinapakita na totoo itong listahan na to. Kaya hearsay pa lang yan sa ganitong panahon. At premature ang paggagawa ng investigasyon dito at lumalabas na parang hindi nga to confidential document eh. Lumalabas nga na fake document to eh. So yung pag-ibita dito kay Jonathan Morales ay walang kinalalaman sa pagprotekta ng mga confidential documents na napunta sa kamay ng mga individual na pribado. At saka, ano ba ang na-realize natin dito sa Senate hearing na to? Sa totoo lang nawalan ng kredibilidad si Bato dito. Nawalan din siya ng integridad. At hindi lang yon, nadamay pa niya yung imahe ng Senado natin sa kanyang paggagawa nitong circus at variety show na sensational at panay chismis lang. At hindi lang yon. Ang nakakalungkot dito ay sinasayang ni Bato ang oras ng Senado at ang mga limited resources ng Senado natin para gumawa nitong investigasyon na to na mukhang walang pupuntahan. At sa dami ng problema natin dito sa Pilipinas at mga importanteng issues na hinaharap ng ating bansa, nag-aaksaya siya ng panahon. At ang tanong natin is, bakit niya inaaksaya ang panahon niya dito? Ano ba ang gusto niyang ma-prove dito sa PIDEA list na kumakalat? At sabi niya, this is in aid of legislation. Sa totoo lang, mukhang lumalabas, this is in aid of persecution. Pero sa punot dulo, ay ang na-persecute lang niya talaga ay ang sarili niya. O sa mga nakaabot dito sa parte ng video, congratulations dahil may special treat ako para sa inyo. Papakita ko ngayon sa inyo yung mga highlights noong hearing ng PIDEA leaks. Ito yung isang pinaka-nakakatawa nangyari na sagutan ni Jonathan Morales at si Jinggoy Estrada.
Panoorin mo to. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay, wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. Huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. Please, At ako hindi Order. Please, silence. Okay, ito naman. Yung sinabi ni Jinggoy na ginagawa daw niya yung lahat with conviction. Hindi yun yung nakakatawa. Ang nakakatawa yung reaksyon ng attorney sa tabi niya. Huwag kayong maglala. I am a man of conviction. Tungkol O tapos ito naman. Dito natin makikita ang pagmamarites ng mga tao dito sa Senado. Kung nambubula ka, bakit dinadamay mong pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ang istorya. Para makatotohanan. Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi para ipatawag kita dito. Para ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganon ang intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga, na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Galing mo. Ako, I find it very strange na gano'n ang approach mo. Para may patawag ka ng komite na ito, bulahin mo siya para maipakita ang wow. Gano'n kaka-genius pala mag-tirada. And of course, may special appearance by the Diamond Star Maricel Soriano. At ang nakakatawa dito, makikita mo paano naging fanboy si Bato de la Rosa. At tingin ko talaga kaya lang niya naman inibita si Maricel Soriano para lang siguro makita niya in person. Yun lang yun eh. Kasi wala namang nabigyan na bagong impormasyon si Maricel Soriano na makakatulong dito sa Senate hearing na to. Wala po akong alam. Wala. Thank you po. Ito rin ma'am, may napabalita in 2011. Two former household workers who lodged a complaint of serious physical injury against Maricel Soriano stated that they decided to flee from the actress condominium unit also because of her alleged cocaine use. Ano po masasabi mo dito sa balita na ito? Hindi po totoo yan. Hindi totoo? Hindi po. Thank you. I just want to get your answer para to set the record straight. Yes po. So hindi totoo yun? Hindi po. Pero totoo na meron kayong dalawang katulong sa bahay na dalawa na umalis? Opo, kasi ninakawan po nila ako. Ninakawan kanila? Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko naman po bububugin? Dalawa po sila. Okay. I'm just confirming the report, the news report. Thank you po ma'am. Maraming salamat for your cooperation. So far, that would be all as far as this committee is concerned. Ma'am, maraming salamat sa pag-attend mo dito. Thank you very much. Kahit na hindi mukhang wala ka sa magandang kondisyon, you tried to be here. Maraming salamat. Maraming salamat po, Mr. Chair. Ma'am, pwede ka nang magpahinga. Thank you, ma'am. Hindi na mangyari yan dahil sinagot mo na ako kanina eh. Thank you for answering my questions. Salamat talaga. You are answering the questions with all honesty. Thank you very much. Thank you po, sir. Ma'am, pwede ka na siguro magpahinga kasi kanina kapatis na tins dyan. Salamat Pahinga ka po, muna. sir. At idadagdag ko lang na yan ang nakukuha natin dahil sa mga klasing tao na binuboto natin sa ating Senado. Yung mga tulad ni Bato, ni Jinggoy, ni Bong Revilla, ni Lito Lapid, ni Robin Padilla. Kaya nagiging circus na at showbiz na itong Senado natin at panay mga marites na lang at mga chismis ang naririnig natin ngayon eh. Talagang nawawala ang integridad ng ating Senado at ang dignidad ng ating Senado. Tapos ngayong 2025, ang mga naririnig kong gustong tumakbo, yung mga tulad ni Willie Revillame, ni Philip Salvador. Nakakaawa ang Pilipinas. Hindi pa ba kayo naaawa sa ating bansa? At kung gusto nyong umayos ang Pilipinas at umayos ang ating mga batas,
Bumoto kayo sa mga tao na marunong gumawa ng batas. Sana po natuto na tayo mga botante at hindi na tayo bobotante. O sana nag-enjoy kayo dyan sa video na yan. At pag nag-enjoy kayo, please subscribe to my YouTube channel at i-click nyo yung notification bell para ma-notify kayo sa aking susunod na video. Ito si Kristan, magkita tayo muli sa aking susunod na video.